Para po sa umaga pong ito ay ito po yung ating pag-uusapan on being a disciple of Christ. So tayo po ngayon ay patuloy na nag-aaral, ang ating pong leadership ay patuloy na nag-aaral patungkol sa area ng discipleship ministry at tinitingnan po natin na mabuti kung ano ang dapat nating puntahan patungkol sa direction po na ito. So being a disciple of Christ, pag pinag-usapan po ang discipleship, paano natin ito maunawaan? Anong ibig sabihin ito? Unang-una, ang discipleship ay maunawaan po natin pagdating dun sa tinatawag na historical master-disciple relationship. Pag pinag-usapan po ang discipleship, hindi lamang po ito sa Panginoong Jesus. Sa kanyang kapanahunan, ay maraming mga religious leaders doon na meron din silang kanya-kanya nilang mga disciples. Yung mga Jewish leaders, mga religious leaders, mga sect leaders, meron silang kanya-kanya nilang mga disciples. At maski sa yung mga philosophers, katulad sila Plato, sila Socrates, may kanya-kanya silang mga disciple. So, merong relationship na namamagitan po dyan. So, ang discipleship, ang una natin makikita dyan, has something to do with that kind of relationship. Master-disciple relationship. Second, ang discipleship ay maunawaan natin ang mas malawak kasi Christian experience. Di mo ba? Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay binigyan ng Panginoong Hesus ng isang klase ng buhay na dapat nating sundin. So, mas maunawaan po natin ito sa area po na ito. Okay? At pag pinag-usapan din po natin, pag tinignan natin sa gospel ang mga disciples ng Panginoong Hesus, ay madalas familiar lang tayo dun sa 12, hindi po ba? Dun sa 12 disciples lang. Pero actually, hindi lang 12 ang disciples ng Panginoon. Meron pang tinutukoy sa ibang talata, the other disciples, pero hindi binabanggit ang pangalan, pero meron mga references. At doon sa wider circle of disciples, meron pa rin mga binabanggit na ilang mga tagasunod ng Panginoon aside from the 12. At yung ilan na pinangalanan ay yung kumuha ng katawan ng Panginoong Jesus. Pagkatapos niyang mamatay, siya yung nagkasikaso nito, si Joseph of Arimathea. He is also a disciple of Jesus Christ. At yun sa John chapter 3 ay si Nicodemus, na isang secret disciple. Meron po ba ditong secret disciple? Ay magpakilala. No? Pero meron pong gano'n. Gano'n ang sinasabi. At eto rin po, pag pinag-aralan natin, ang salita ng Diyos, meron din dyan mga women disciples. At actually, ito po yung mga kababaihan na sumusuporta sa public ministry ng Panginoon at sa kanyang mga alagad. Lagi silang kasunod ng Panginoon, laging kasama ng Panginoon, sila naghahanda kung anong kakainin ng Panginoon at saka ng mga alagad out of their own pockets, sa galing sa sarili nilang bulsa. At eto rin yung mga babae na ito na disciple ng Panginoon, eto rin yung mga kababaihan na present sa crucifixion nung ipinako ang Panginoong Jesus. At sila rin yung unang-unang mga taong nakapunta doon sa resurrection place, doon sa tomb. At sila ang unang-unang nakakita na wala na doon ang Panginoong Jesus. So meron din mga women disciples. So pag pinag-usapan po ang disciples ng ating Panginoong Jesus, ay hindi lang po yung 12 ang ating tinitingnan po dyan. So meron pang ilang mga disciples ng Panginoong Jesus na binabanggit sa Ebanghelyo, sa mga Ebanghelyo aside from the 12. Ngayon, anong relationship ng 12 dun sa ilan? Ito pong 12 na ito talaga ay pinili ng Panginoon, tinawag ng Panginoon full-time, no, para talaga maging co-worker niya sa gawain niya in making disciples. No, at itong 12 na ito ang kinumission talaga ng Panginoon para maging mga apostles niya, para maging mga representatives niya dito sa mundong ito. Pero aside from the 12, ay meron pang ilang mga disciples na binabanggit sa salita po ng Diyos. Pagdating po natin, pag binasa po natin yung Gospel of Luke papunta sa Acts, makikita po natin dyan yung salita o yung term na disciple na ginagamit ay ginagamit din sa isang taong naglagay ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus. So pag binasa natin yung Luke papunta sa Acts, yung term na disciple ay ginagamit din sa isang taong sumampalataya sa Panginoon bilang sarili niyang tagapagligtas. Acts 4:32, ang binabanggit, pag binuksan niyo yung Bible mo, ang tinutukoy ay multitude of believers. Sa Acts 6:2, ang tinutukoy ay multitude of disciples. At sa sulat ni Luke, sa Ebanghelyo ni Luke, those who believe and the disciples
signify the same group of people. So ito yung mga ilang importanteng bagay na dapat natin malaman when it comes to discipleship, especially sa Ebanghelyo hanggang kay Lucas. So makikita po natin na yung salitang disciple, merong historical background yan. Itong salitang disciple, later on ito, ay nagiging specific at tumutukoy na ngayon sa ganitong mga klase ng tao. And later on sa book of Acts, by the time of the early church, ang term na disciple has become synonymous with the term true believer. No? All those, ang ibig sabihin ng believer, all those who confess Jesus as the Messiah, or as they were first called in Antioch, Christians. So makikita po natin dito, yung term na disciple na ginagamit dyan sa Ebanghelyo na yan, Matthew, Mark, Luke, John. Later on, makikita natin, nagkaroon ng development yan, at yan ngayon ay tumukoy na doon sa mga klase ng taong sumampalataya sa Panginoon hanggang sa makarating na ang mga disciples ay tinatawag ng mga believers at mga Christians. Bakit ko po sinabi yan? Sapagkat ito po ang gusto kong maging motto natin sa ating buhay. O, pakibasa po ninyo yan. Sige po, huwag po kayong mahiya. Si Dennis lang po ito. Okay? Every believer is a disciple. Sapagkat makikita natin yung progress nito sa history, yung tinutukoy na believer at yung mga tinutukoy na disciple, parehas sila. Kaya makikita natin, from the point of view ng Scripture, from the biblical standard, a believer is a disciple. So every believer is a disciple. May kasunod pa po yan. Ayan po. Uy, ang tagal parang nahiya. Ayun, no? Makibasa niyo po ulit ng buo. Every believer is a disciple, not a church member. Sabihin niyo po yan sa katabi niyo, hoy, every believer is a disciple, ha? Not a church member. Wala po kayong makikitang term, no, sa Bible na church member. Wala po kayong makikitang ganon. Wala kayong makikitang ganon na a believer is a church member. Wala kayong makikitang ganon. Pag-aralan nyo sa Gospel hanggang sa Luke. Ang makikita nyo, ang isang disciple ay isang believer. At ang isang believer ay isang disciple. So ito po ang ating motto ngayon. Okay po ba sa inyo yan? Ang ating motto, memorizein po natin yan. Every believer is a disciple, not a church member. Tignan mo sa katabi mo kung meron na nagagalit sa iyo. Okay? Every believer is a disciple and not a church member.